Speaking of bobo, tanga, mga kababayan, at walang laman ang utak, pag-usapan naman natin itong si Dada, malaki ang ulo pero wala namang laman. Mga ka-Jeepinatics, hindi ko alam kung nag-iisip ba itong mga taong to. Kasi sabi ni Sara Duterte, yung mga estudyante para maging kagaya ninyo. Maging kagaya daw ni Dada, maging kagaya ni Banat Bay in the future, mga kababayan. Kailangan daw ay wag na magpatayo ng mga eskwelahan, di ba? Sabi niya gano'n. Tapos pinagmamalaki ni Sara Duterte na madali lang daw magpadala ng eroplano, mga ka-Jeepinatics, doon sa, sa ibang bansa. Kagaya daw ng ginawa niya nung COVID time. From Davao to Manila, Manila to Davao, mga ka-Jeepinatics. Ito naman si Dada. Siyempre, nakikita niya na naman na itong si BBM na lumipad patungong New York, mga ka-Jeepinatics. Patungong US of A. So may banat si Dada. Sabi niya ganon, binatikos ni Dada ang pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos patungong Amerika. Naglabas ng reaksyon ang political commentator na si Boss Dada laban sa pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Estados Unidos. Ayon sa kanya, BBM may eroplano papunta ng Amerika pero walang eroplanong may padala sa mga Pinoy na apektado ng gyera. Ang pahayag ay mabilis na kumalat at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Diyos ko. Laki talaga ng katawan, laki ng ulo, walang laman eh. Tandaan po natin mga ka-Jeepinatics malayo po ang Estados Unidos, malayo din itong pinangyayarihan ng gera. 'Di ba? Sa US, open ang space. Dito sa pinangyayarihan ng gera, hindi po. Gaya-gaya sa utak ni Sara eh. Madali lang yan, magpadala ng eroplano. Nung panahon ng COVID, nagrenta kami ng mga eroplano eh. Nakuha namin, napauwi namin yung mga kababayan natin. Yung mga Dabawenyo from Manila na na-stranded papunta sa Davao. Eto naman, uungas-ungas. Ano yung sinabi dito ng mga tao, mga kababayan? Sabi ni JR Placido, ang laki ng ulo mo, boss, pero alay laman. Para silang lahat may sayad, grabe ang na-hypnotize sila ng mga dutae. Bakit kaya, boss, ang daming nakakapansin utak ng mga DDS talagang para bang wala sa katinoan, yung laman nila mali, tama sa kanila yon. Ang masasabi ko lang, ampaw talaga ulo ng mga dutae. Sabi dito, bakit? May digmaan ba sa Amerika? Kailan po ba nag-isip ng tama mga didilis? Mga kababayan, dilis nga. Ito naman isa bobo rin. Kung talagang gustong iuwi ang kababayan natin, magagawa yan. Noong si Tatay Duterte, walang salita, ginawa agad. Meron pa palang naniniwala sa kanila, mga ka-Jeepinatics. Pinaliwanag ko na nung nakaraan na kapag tayo ay basta-basta nagpadala doon ng eroplano, mga kababayan, papasabugin ka agad yun. Diba? Nakamonitor sila. Papayag ba, mga kababayan, yung mga piloto na ibuwis ang kanilang mga buhay agad-agad? Sa Amerika, open ang airspace. Doon sa Iran, mga kababayan, hindi open ang airspace doon. Pagpasok pa lang yan, pag nakita nila sa radar nila, sigurado, durog ka agad yun, mga kababayan. Ang mangyayari doon, pulbos na lang ang matitira. Dapat, si Dada, si Sara, si Banat Bay at yung mga dilis, ang ipadala doon, mga kababayan. Total, gusto nilang tumulong. Gusto nilang magpadala ng eroplano, sila ang sumakay.
'Di ba? Isama na nila yung 18 Marines. Sila yung 18 Marines na ang manguna sa pag-rescue. Pero kailangan kasama si Sarah, kasama si Dada, kasama si Banat Bay. Tingnan natin kung anong mangyari sa kanila. 'Di ba? Mga kababayan, kung tumagal ba yung mga buhay ng mga hinayupak na to na walang mga kakwenta-kwenta. Sabi ni Ray Bunao, sarap sigurong sa bunutan, GP, kaya nga eh. Kaya lang walang buhok yun, mga kababayan. Eh, takot pati yan. Ang yabang-yabang nitong si Dada, samantalang nung tinirgas yan nung inuhuli si Kibuloy, mga kababayan, tama na. Tama na. Samantalang nung hindi pa siya tinitirgas, sabi niya ganun, pagsasapakin ko tong mga to eh. Paggugulpehin ko tong mga to eh. Utek nung tinirgas, tama na. Sabi ni Titigas, isama na daw si Robin at Marcoleta. Pwede. Para manahimik naman kahit paano ang Pilipinas. Diba? Oh. Basta war zone, both side, titirahin, walang pipiliin. Pagkamalan parehong kalaban, buti kung lahat ng pasahero DDS okay lang nang mabawasan ang bobo ng bansa. Correct. Wala silang pipiliin doon. Basta nakita nila, mga kababayan, na hindi nang galing sa kanila yan. Wala na silang pakialam. Diba? At pwedeng mag-escalate. Pwedeng mag-escalate yun na pati tayo. Sa bagay, hindi naman naabot dito yun, mga kababayan. Pero baka mamaya may mga tanim sila dito. Hindi natin alam. No? Mga ka-GPnatics, ang ibig ko pong sabihin, baka mag-escalate ito na sabihin ng Iran ay kampi tayo sa US na tayo ay nagpapadala ng tao para sila ay girahin din, 'di ba? Nakikialam tayo basta-basta ganun. Oh. Mahilig mag-reflect, mahilig silang mag-self-reflect ang mga DDS lalo na sa katotohanan. Weakness na nila si Sarah. Isa kay lahat ng mga bubong DDLs para maubos na, no? Sa talyer dapat sila magpa-check up, hindi kaya ng doktor gamutin yung pagiging katok nila. Correct. Grabe. Mga ungas eh. Pare-parehas naman sila, guys. Lahat dito, parang 2% lang naman yung kakampi sa kanila. Lahat dito nakikita na talagang mga boplax talaga itong mga DDS na to. Kaya ang sarap dito magbasa, mga kababayan. Dami ng dito, dami ng comments, madami din po yung reactions. Na boplax talaga itong mga DDS na to. Okay? So, yan, dinaanan ko lang din yan, mga kababayan, para ipakita lang yung katangahan nila. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Mas maganda to, mga ka-GPnatics. Dahil sa issue po, mga kababayan, ng